Hello, hello. So, kinig naman na siguro. So, start tayo sa discussion lang nung midterm na naging examination. So, ang tanong dito, ito yon. Basahin ko na lang. What must be the minimum tension at AB? So, screenshot ko pala the space ko dyan. So, ito yung tanong. What must be the minimum tension at cable AB if the symmetrical object has a mass area ratio of 1 kilogram per square meter and B is the origin of the figure? Complete the given required solution and answer. So dito, ang hinahanap lang sa atin is ito. So kunin natin to. Ang hinahanap sa atin is itong tension AB. So hanap lang tayo ng mas makapal. Ayan. So ito yung hinahanap sa atin na member. What is the tension AB? So let's assume na ganito yan. Tension AB. Yan lang, ganyan lang kasimple. Yan lang yung pinapakuha sa atin. Um, ang problema natin is wala tayong other values. So wala tayong weight, tapos the likes. Pero ang tandaan natin, for tension kasi, if meron kang object, di ba? Let's say may ganito kang object, tapos ito yung support, ito yung rope. Tension is, nag-iisa lang siya. Kung babalikan nyo doon sa notes nyo, pag tension ang pinag-uusapan, isa lang yon. So dito sa figure na to, kung pupunta tayo sa baba, drawing natin, so under here, tapos, ito yung, let's say, ito yung figure. Tapos, ang sabi is, kung ito ikakat natin, ang hinahanap lang sa atin is tension. So, sa FBD nito, kung mag-FBD man tayo dito, ganito lang yung magiging itsura niya. So, meron kang weight dito, tapos meron kang tension. So, may tension, AB, tapos meron kang weight. Ganyan lang siya kasimple. Equal lang siya. Di ba? Ito naman kasi, kung iisipan mo pa din to ng reaction force, let's say maglalagay ka ng reaction force dito, kung tension ay hinihila siya dito, edi opposite end to. Kung magkakaroon man ng reaction force dyan, or be it sa kabilang direction, it will be the same pa rin. Same lang naman yung magiging value niya sa TAB. Eh, hanggang dito lang naman yung pinapakuha ko. So, dun pala sa binigay kong formula is, pinahaba ko lang yun. Pinakita ko lang kung paano mag-solve ng centroid. But the reality is, ang kailangan mo lang dito is area. Bakit? Proceed tayo sa solving. So, kunin natin tong figure na to. Yan. Tapos ang sabi, meron tayong mass area ratio. So kung meron kang mass multiplied by area, tapos equals ano to ha? 1 kilogram per square meter. Tapos meron kang weight is equal to mass times gravity. Ito yung sinasabi kong constant na kailangan nyo. Ngayon, W equals M over A. Yan lang yung meron ka times G. Ngayon, hindi pala. Tanggalin natin yan. Makakalito siya. Ngayon, paano mo makukuha si mass using mass and area ratio? So, kung meron kang MA, para maging equal siya sa M, you need to multiply this by area para makancel. Ito yung tinatawag na mass area ratio. Ibig sabihin, yung mass nito per area is 1 kilogram. So, computein mo yung area nito para makuha natin. Therefore, for computation ng area, mag-area 1 tayo or ito. Ito designate natin as 1, 2, 3, 4. So, area 1 is equal to, anong meron dito? This is, since ganito yung magiging itsura niya, ito yung, hindi na pala kailangan yung centroids. Hindi na siya kailangan if i-analyze mo mabuti.
Ngayon, ang area ng isang quarter circle is equal to what? 1/4 lang to. 1/4 ng buong circle. So, 1/4 times pi r squared. So, meron ka ditong 1/4 times pi. Tapos, ang radius mo is ito. Di ba yan ang radius? Or ito. Equal lang yan. Quarter circle kasi yan. So, ang radius mo is 2. Giniven mo sa'yo na 2. So, sulat natin dito is 2 squared. Therefore, we have area D. Not D. Yung area nitong quarter circle na to. Ganyan pala itsura dapat. Yan. Area ng quarter circle. Ito is 1/4 times 1/4. 1/4 times 4. Ang sagot lang is pi. Yan lang yun. So next, dito naman tayo. Area naman nung isa. Area nung kabila. Ito naman. Area to tayo eh. So this is equal to, same lang yung equation. Area lang naman kasi kinukuha eh. So we have area ng quarter circle is equal to 1/4 times pi times 2 squared. Meron tayong equals to, since ito is 1/4, ito ay 4, makakancel lang siya. We have pi. Next, madali lang, di ba? So ito naman, area ng pangatlo is ito. Naka-state na siya ay semi-parabolic area. Ngayon, anong gagawin dito? Pag semi-parabolic area yung isa, actually you can choose to solve this as semicircle and parabola. Pero pinakita ko lang sa inyo in exploded view para mas madalian kayo into simple shapes. Pag binigyan ko kasi kayo ng complex, baka medyo malito na. Although kaya siya. So, dun tayo sa simple lang. Tapos, doblehin na lang, ulitin na lang ulit natin. So, ang formula nito, tandaan, kung ang spandrel ang pinakamadaling tandaan, which is, di ba ang spandrel ay about 1/3 lang siya ng base times height. This is spandrel. Ang complement ng spandrel ay semi-parabola. So, semi-parabola. Ang area nito, syempre, kung 1/3 to, yung para mabuo siya, kailangan mo ng 2/3. So, ayun yung formula na gagamitin natin. Tama? So, we have, for semi-parabolic area, we have 2/3 times base times height. So, area nito is 2/3. Anong base niya? Ito ang base dapat. So, this should be the base. Ngayon, wala siya naka-indicate kung anong value. Pero, meron ka 'di ba ditong radius ng 2? Kasi ito yung height nito. Is same lang din 'di ba dito? Diyan no? Kasi quarter circle yan eh. Technically, parang isang buong bilog lang to. Kaya, ito is 2 meters, 2 meters. Ang kailangan natin is base nito, this should be 2. 2/3 times 2, times ang height niya is 4. Which is nakasulat na. So, anong meron sa atin? Area nito is equal to 2,416/3. So, yan ang area natin for dito. And ganun din naman yung case dun sa kabilang parabola. Di ba parehas lang to? Semi-parabola nung isa is 2/3 base times height. Area nitong semi-parabola is equal to 2/3 times 2 times 4. Area ng semi-parabola is equal to 16/3. Ngayon, ang gagawin na lang natin, ito pa, may last pa. So, meron tayong area ng bilog is equal to pi times radius squared. So, ang area ng bilog is equal to, negative pala dapat kasi, ibabawas natin yan, no? Di ba? Ibabawas natin to dun sa kabuuan. So, area ng bilog, anong area ng bilog? It should be equal to negative pi times 1 squared. So, ang area ng bilog is equal to negative pi. Kaya nga di ba sabi ko, centroid components lang kailangan. Ano ba ang mga centroid components? So, ang centroid components, to get the centroid, we need area, x, and y. So, ito lang yung kailangan natin, no?
Yung centroid kasi nito, bakit hindi ko na kailangan ipasolve sa inyo? Kasi, ang sabi dito, symmetrical object. Tapos, ang reaction niya is y lang. Eh, hindi ba ang centroid lang ng symmetrical object na ganito is nasa gitna lang din? Kahit saan mo pa ilagay yan, pare-parehas lang din for this case. Kasi weight lang naman yan. Weight lang yung kailangan natin. Maiiba na lang yan kung medyo halimbawa compound yung shape ganyan. Siyempre, sa iba naka-attach yung string. Let's say ganyan. Pero regardless, pinapakompute ko lang naman is yung tab, yung tension at AB. So proceed tayo dito. We have, bilugan natin, meron tayong yung first area, tapos meron tayong second area, tapos meron tayong third area, fourth area, and fifth area. So proceed tayo dito. So dito, the summation of area is equal to, we have, i-visit natin ulit dito, we have pi plus pi plus pi plus dalawang 16/3, 16 thirds plus 16 thirds. Tapos may ibabawas tayo na pi. Ito. So minus pi. Pwede natin ito i-cancel. Cancel na lang natin to. So we have summation of A is equal to 32 thirds plus pi, or summation of A should be equal to 13 point, ay, 13.8083 at least. So i-save na natin to as A. Yun yung area mo. Now, if meron tayong area, kailangan natin kunin, di ba, is si weight na lang. So weight is equal to mass times gravity. But mass is equal to mass area ratio multiplied by the mass. Not the mass, the area. Sorry. Multiplied by its area. So we have mass is equal to mass area ratio of, use dimensional analysis, times area is, lagyan na lang natin is A times ano ang area? Meter squared. Therefore, maka-cancel to. We have the same lang din. Mass is equal to 13.8083 kilogram. This is meter squared kasi kanina. Meter squared yan Maka-cancel lang siya dito. So meron tayo nito, save mo na rin to as, kahit i-save mo na rin sa A. Same lang din naman. Now, meron na tayong mass. Ang kailangan na lang natin is weight. Kasi 'di ba 'yun ang summation of forces. Weight is mass times gravity lang. Weight is equal to A times 9.81. Therefore, we have weight is equal to, the answer is, mabit natin, 135.4590. So ano to? Ang units nito is kilogram times meter per second squared, or Newton. If meron tayong weight na 135, use ano lang tayo, equilibrium of forces. We have, meron tayong tension dito sa B. Tapos meron tayong weight, tension AB. Summation of forces at Y is equal to 0. Ngayon, um, tension at AB minus W is equal to 0. Tension at AB is equal to W. Tension at AB is equal to 135.4590 newtons. Di ba? It is relatively easier than what you think. Pinapakumpikan nyo lang sarili nyo, pero madali lang naman siya. Gigamit lang kayo ng dimensional analysis. Ngayon itong file na to, forward ko sa inyo to.
Don't worry. So nakuha, di ba ganun lang siya kasimple, Son? Saglit lang. So next naman tayo. Ayan, babasahin natin. Assume that the left wing of an aircraft as well as its components are homogeneous. Ibig sabihin, pare-parehas sila ng density. It has a mass area ratio of 1 pound per square foot. Determine the reaction forces of the cantilevered beam support. Neglect the I-beam thickness and use a clockwise positive convention. Complete the given required solution and answer. So ngayon, dito, magkakaroon na tayo ng medyo mahaba ang solving. But the same lang naman, di ba? So ang sinasabi ko lang dito is, ito yung aircraft mo. Ito yung aircraft. Ay. So meron kang eroplano dito. Tapos ito yung wing niya, left wing, as viewed from the front. Front view to. So ito yung left wing. Meron ka ditong fuel tanks, sabi. Fuel tanks. Tapos, meron ka ditong engine. Ito yung engine, di ba? Tapos ito is lightning arrestor. So, ang pinapagawa sa inyo is, pinapahanap yung reaction force of the cantilevered beam support. So, dun muna tayo. Ano yung reaction forces nun? Hindi ba lang yan, moment at origin, forces at y, and forces at x? Yan lang yun. Ganyan lang kasimple. Ngayon, ang problema, paano mo ito mahanap? Ito lang, simple lang. For summation at moments, pag dinrawing mo to, di ba cantilevered beam support, meron kang forces along x and y. So ito na yan. Tapos ano pa isang reaction niya? Meron kang moment dito. Di ba? Yan lang yun. For moment, paano makuha si moment? For moment, we have force times distance. Etong Fy, madali na to eh. Fy and Fx. So ngayon, yung force, then distance, ano lang ba yung pinaka mag-act na force dito? Since ito ay mga unmoving objects, immovable objects, matik, ang force na tinutukoy dito, force is force due to gravity. Ano ba yun? Weight lang yan. Ano yung weight ng bawat object? Tapos, para makuha si distance naman, ano yung closest? Kailangan mo mag-centroid for distance. Di ba ganun lang to? So, try natin i-solve dito. Ayan, layo. Move ko lang ah. Ayan. So, binigyan ko naman kayo ng clue kung anong gagawin. To get the reaction forces, you need equilibrium and reaction forces. There are two ways to get the forces. Di ba? Sabi two ways. One is get the total centroid of the fuel tank engine and lightning arrestor from left to right, and then you use it as a total representative force. Or you can use three individual centroids. So, ganito yan. Observing graphically muna. So, ito yung reaction force. Ito yung beam. Ay, sorry. Ito yung cantilevered beam. Ignore na daw yan. So, hindi na kailangan, isa lang alang to. Meron ka ditong fuel tanks. Ang shape niya is ganito. Pinagpatong na box, rectangle and triangle. Meron ka ditong engine. Meron ka ditong lightning arrestor. So, meron ka ditong weight.
Ay, hindi dyan. Siguro medyo malapit dito yung weight niya. Dito. Kasi may triangle pa eh. So, pwede mo namang individually. So, ito yung meron dito. Meron dito. Meron dito. Tapos meron dito. Tingin malapit dyan. Yan yung isang paraan. Idiretso mong isolve isa-isa. Or you can use this. So, we have isa pang ganito. Yung tatlong, ay yung apat na yan. One, two, dalawa na agad to. Three, then four. Hanapin mo yung representative force niya. Ibig sabihin, kukunin mo yung centroids nitong apat na to. Magta-table method ka. Approximately, andito yung centroid niyan. Tapos may isang weight na lang. Tapos isang distance na din. Eh di ba dahil may dalawang distance to technically. So meron tayo ditong ano, itong distance na to, tapos meron tayong distance dito. Same with here. Meron di ba siyang distance na ganyan dito? Tapos meron siyang distance from here to there. Tapos meron tayong distance na ganyan. Pero, ano ba yung forces? Hindi ba pababa lang lahat ng force? And moment is equal to force times distance. Dapat perpendicular. So, maneneglect na agad to. Kasi parallel na to eh. Ang kailangan mo na lang ito, itong x distance na to. Diba? So, para makompute tong, ano na to, itong moment dito, kailangan mo lang to, oh. Itong distance na to, x. Saka itong representative na whole force. Tapos yung summation of forces at y, gano'n ba kadali yun? Kailangan mo na lang tong pababa na to, eto. Tapos kailangan mo na lang tong reaction dito. Dalawa lang, equal lang yan. Tapos, para sa x, matik, kita mo na kung ano mangyayari sa x. X equals 0 na lang. Weight lang yan eh. Puro weight yan, no? Wala kang x forces. May nag-iisa lang dito na x. So, 0 na to. So, di ba ganun lang kasimple yung thought process? Therefore, isolve na natin. So, pagdating sa major exam ha, walang panghihinaan ng loob. Tinuturo ko na ngayon. Ito na kasi yung application niya. Um, Instead of you blindly following formulas, tapos, solve kayo ng solve, di nyo alam kung para saan gagamitin, ituturo ko na ngayon kung saan ba yung mga possible applications niya. Lalo na pagdating sa structures nyo. Okay? So, start tayo dito. We have, isa-isayin natin, breakdown natin into components. And para mapadali, ang ito at least is tingin ko medyo matrabaho siya tingnan, pero siya kasi yung pinaka-basic. So, ang gagawin natin is ito, hiwa-hiwalay muna bago natin kunin tong representative. So, magde-table tayo dito mamaya. Mag-start tayo dito. So, we have, yung unahin natin tong box, madali lang kasi. So, centroid at rectangle or yung box na yan is equal to 1/2 times base. Ngayon, kung ito yung drawing, ito yung box. Kung mapapansin nyo, meron siyang offset. So, ito yung magiging origin niya. Diba? From X. Naalala pa? So, dagdagan natin plus offset. Kasi yung formula natin is dapat ganito yung itsura. Yan. Nakadikit siya dito sa origin. Dahil di siya nakadikit, dito siya dapat napalayo. So, dagdag natin. So, we have x bar of the square is equal to 1/2. Ang base niya ay, nabigay dito, 8 feet. Plus, ano yung offset niya? Yun is 2 feet. Ito, di ba? Given siya doon. Therefore, we have x bar, box is equal to 1/2 times 8 is 4 plus 2, 6 lang to. Okay, nakuha. So next, y bar naman tayo is equal to, drawing mo natin, ito yan. Ganyan din itsura niya. Ito yung itsura naman niya kapag dun sa, uh, ayan. So, may offset siya dito. Makapansin? Di ba? Bumaba yung origin. Nandito siya, oh. Katapat siya nito. Bumaba siya from supposed dito. So, ang formula ng y is 1/2 lang din times height. Ngayon, dadagdagan natin to ng offset.
Ngayon, ang offset naman nito is negative. Di ba ito is 1? Itong buo na to is 1. Therefore, ang kalahati niyan is 0.5. Yung image is bumaba, ay yung ano, yung object is mas mababa siya ng 0.5 compared dun sa formula. Ito yung formula lagi naka-0. Therefore, ang sagot dapat dito is y bar, box is equal to 1 half times height is 1 plus, ano ang offset? Negative 0.5. Bumaba kasi siya from here. And alam na din naman na, dapat, alam na to, paulit-ulit na to, sa centroids, um, regardless kung saan man mapunta along the x-axis, itong y, ilipat mo man to sa x-axis, pag ganito, yung y nito remains the same. Kasi ito naman, kung igagalaw mo to along the y-axis, yung x remains the same. Kasi mag-drawing tayo. Ganyan. Tapos ito yung x. Ito yung object, lalagyan natin dito. Yung x niyan, kahit ilipat mo siya sa y, pare-parehas lang yan, oh. Yung x nila nasa gitna lang. Ngayon, pag ganito namang view, kukunin mo yung y niya, o di ba? Kahit saan mo siya ilipat sa x, pag nag-i-slide siya along the x, along the x-axis, sorry, it will remain in the same y. So ngayon, dito, ang hinahanap mo is y, di ba bumaba ka? So magbabago. Kasi hindi ka na nakasayad dito eh. Ang nangyari ganito, oh. Bumaba ka dito. Kahit ilipat mo yan dito, tulad nung nasa object na to, or dito sa napakalayo na to, pare-pareha sila na 0.5 na yung origin. Nasa mababas na sila ng 0.5 dito sa original origin. Ayan, oh. Pansin ba? Pare-parehas lang, oh. You need to visualize. Okay? So next, sa y bar, we have y bar is equal to 0.5 minus 0.5. Therefore, y bar box is equal to 0. Ngayon, nasa sa inyo to kung sosolve nyo siya, pero sa unang tingin ko pa lang, alam ko na 0 na siya. Drawing ulit natin kung bakit 0 lang siya. Ito yung origin. Ito yung x-axis. Ito yung origin. Ito yung box. Di ba sabi ang centroid ng box is nasa kalahati. Dahil nasa kalahati naman na siya, tatama na siya dito. So wala na siyang movement sa y. Galing, no? Nasa 0 lang siya. Ayan ang centroid niyan. Tapos kung susukatin mo naman to kanina, this is 2. Tapos anong kalahati ng 8 plus 4? So 2 and 4. 2 plus 4 is equal to 6. So ang centroid nito ay 6 sa x, 0 sa y. Di ba yun yung sagot mo? 6, 0. Di ba? Mas maganda kapag marunong ka mag-visualize to confirm yung theory mo. So next, proceed tayo sa kasunod. Meron tayong ganito. Ganito ang formula. Pero yung binigay sa'yo is ganito. Nandito yung box. Nito yung triangle. Nakaangat pa siya. Malayo. So, meron kang offset sa x and y. Lalagyan natin. So, ito yung offset mo sa y. Ito naman yung offset mo sa x. Diba? May galaw siya. So, ngayon, ang gagawin natin is ganito. X bar is equal to, ano formula ng triangle? For x bar. Since ito yung triangle, mas malapit yung right angle sa origin. Therefore, ito lang yan. Pwede mo siya i-drawing. Ngayon, mamimili ka na lang. 1/3 ba to o 2/3? 1/3. So, we have 1/3 times base. Tapos ngayon, i-add mo na yung offset. Plus offset. Ano ba ang offset nito? Katulad lang din naman dun sa box. 'Di ba? Kasi same lang naman yan, no? So, for x offset, same lang din siya is 2. So, meron tayong x bar ng triangle. X bar triangle is equal to 1/3. Ano base niya? The base is the same, 8 plus offset is 2. So, we have x ng triangle is equal to uh, this is 8/3
plus, you can write this as 6/3. Same lang yun sa 2. So we have x bar is equal to 8 plus 16 is 4, 6 is 14. So yun na yung sagot dyan, 14/3 for x bar. Try natin i-compute pala to sa ALQ. So 14/3. Para lang ma-check natin kung if it does make sense ba. So 4.6. So drawing natin to. Ay, mamaya na pala pag nakuha natin yung y. So y muna tayo. So sa y we have is equal to, anong formula for y? Check mo to. Ito yung mas malapit, di ba? Ito yung mas mabigat compared dito sa tip na to. So understandably, this is 1/3, not 2/3 away. So 1/3 times height plus offset is equal to, anong lalagay natin dito? 1/3 times, ang height niya ay ito. Given dito ang height is 0.5. So we write 0.5. Plus, ano ang offset niya? Offset sa y, papuntang y is, ito. Di ba from here, andito yung base niya, yung drawing. Hanggang dito. Before magiging triangle to. Correct? So kung kalahati lang nitong 1, edi 0.5 yung offset niya. Nagets naman no kung bakit ganun yung nangyari. So y bar nito, triangle is equal to 1/3 times 0.5. Pwede natin gawing fraction pala muna lahat para mapadali. Pwede na yung mga i-calculator. Wala namang problema sa akin yun. Equal to 1/6 plus, yung 1/2, pwede ko siyang i-write as 3/6. Ang y bar nito ay 4/6 or 2/3. Ngayon, try nating i-drawing if it will make sense. So, ito yung box andito. Ito yung triangle. Pero kukuha natin yung triangle lang. Sabi kanina, ito is, ang 14/3 ay parang 4.6 lang. So, sa x, 4.6. So, ito is 2. 2 na agad to. 1, 2. Another 2, then 0.6. Andito siya. Somewhere here. Tapos, guhitan lang pala muna natin. Ngayon, ang y bar naman natin, from origin, anget tayo, 2/3. So, if this is 1/2 lang to, 1/2, then, about here, medyo angat lang ng onte, ito yung 2/3. Tansya na lang. Ngayon, the question is, does the centroid make sense? For me, yes. Ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Next na tayo, another centroid. Papalakihin na lang natin to. Papahabain ko na lang mamaya. Yan. Ah, dagdagan ko pa ba sa ilalim? Wag na. So, dito na tayo. We have, ito. Meron na tayong kasunod is, sorry, may nakalimutan ako. Kahit dito pala nakalimutan ko. Area, sorry. Area nung box is base times height lang. Area is equal to um, 8 times 1 lang to. Ang base is 8, tas ang height ay 1. So, 8 times 1. Area nito is equal to 8. So, lagyan pala natin ng palatandaan lahat ng ano. I-green ko na. Area is green. Area na itong box. Tapos ang Y bar niya ito. Sorry. Ano lang, to keep track lang. Kaya binibilugan ko lang lahat. Or minamark ko lang. X bar nito is ito. For this one, ang X bar is ito. Ang Y bar ay ito. Let's compute for its area. Anong area ng triangle? 1/3 base times height. Area ng triangle is equal to 1/3. What should be the base? Base is yung 8 feet. Remember? Ito yan, no? Same lang doon sa box. Then ang height niya is 0.5. Given siya sa drawing sa taas. Ito yan. Ayan, no? 0.5 tas 8. So therefore to, 0.5. Sulat natin dito. Area ng triangle is equal to
1/3 times 4. Area ng triangle is equal to 4/3. Or, nasa 1.3 something lang to. So, paki-store na to. Ay, sorry. But 1/3? This is area, not centroid pala. So, we only have 1/2 base times height for area ng triangle. So, equal to 1/2 times 8 times ang height niya is 0.5. A triangle is equal to 1/2 times 8 times 1/2 or 4 lang to. Diretso na lang natin yung pagka-multiply. 1/4 times 8 is equal to 2. Simply, yan lang. So, meron na tayong, check natin, meron na tayong triangle, kompleto na. Meron din tayong square, kompleto na. So, tanggalin ko lang to, nakaharang. Gets naman na siguro to. After that, we can compute sa ating next figure tayo. Bilog naman, mas madali. Sa bilog natin, lagay ko lang dito. Ang ideal is ganito yung pagkakasolve. Andito yung centroid. Or at least ganito. Nasa gitna na siya. Para mas madali na i-solve. Ito gawin natin. Ito yung mas madali eh. So for x bar, drawing natin yung drawing niya yan. Yan. Ganyan yung itsura niya, di ba? Tanggalin nyo lang lahat, istira nyo to. For x bar, we have, ng bilog, we have offset. Offset lang yan. Kasi gitna lang naman, di ba? So from here, papunta doon. So check natin yung image. Mula dito sa point ng origin up to doon sa gitna ng centroid, ng circle, we have 27 feet. So yun na yung x bar mo. X bar, x number ng bilog is equal to 27. Yan na yun, as is. Or you can compute then using dito. Pero magsasolve ka pa dyan eh. Kasi radius dito, kukunin mo pa. Tapos yung distance, kukunin mo pa. Ito is 24 plus 3. Eh di ba ito lang din naman siya? So mas madali ito. Kunin mo lang yung gitna. Tapos kung ano yung distance niya. Eh given naman na siya 27 feet. So as is na yun. We have x bar is 27. Next, we have y bar. Ay, bilog na. Yan. So ngayon for y bar, ganun lang ulit. Ang kunin natin is yung displacement naman niya from here. From the origin up to this point sa baba. Check natin. Ayun o, given na din pala. Mas madali na buhay mo. So meron kang 7 feet. Tapos na. Yun yung centroid mo. 27 and 7. Tapos, ang problema mo na lang is area. Ano ang area ng bilog? The formula for area is pi r squared. Therefore, area is equal to pi times, ano ang radius? Radius should be equal to, given na din to, 3 ito. Ayun o, radius is 3. So, radius times 3 squared. Area is equal to 9 pi. Nakuha. Yun na yung tatlo. Ngayon, sunod na tayo. Dun, after natin makuha yung bilog, edi doon na tayo sa lightning arrestor, which is, ang sabi, semicircle lang yung shape niya. So, drawing natin. Ito yung support. Ito yung semicircle. Ang assumption ko nito, ang x niya is, centroid niya along the y pala, sorry, is nasa gitna lang, 0 lang to. Naglalay lang siya dito eh, yung y niyan. Yun na yung initial na tansya ko. Solve na lang natin yung x. So, ganito yung original formula ng semicircle. Di ba ito yan? Saka ito. Since tumama sa gitna, tingin ko 0 na yan. But for this one, ang x nito is 4/3 times r over pi. Correct? So, yun ang gagawin natin. Area, nakalimutan ko ilagay yung below. Area for semicircle, not area, x muna pala tayo. Sorry. X bar for the semicircle is equal to 4/3 times r over pi plus
Itong displacement na to. Ngayon, yung displacement na yan is makukuha mo dito. It's just 27 plus 36. Ayan lang, oh. Yung across the whole length. Yun lang yun. 27 plus 36 is equal to 63 lang. So, plus offset. Therefore, we have x dito is equal to 4/3. Anong radius niya? 0.5. Given yun. Check natin. Ayun, 0.5 yung radius. Given na lahat, guys. You just need to think and solve. Plus, ano ang offset natin? 63. Is equal to 4/3 na itong, parang 4/3 times 1/2 lang to. Para madaling i-digest. Plus 63. Tapos, isolve nyo na lang. Kahit calculator lang. Walang problema sa akin. So, this should be 63.21. Store na natin to as x. Unang store pa lang. So, next, for y bar, i-save na natin to. So, sabi 63.21. Kung ito ay 63, na-check. Ito, hindi ko na kailangan i-check yung centroid. Nasa ano naman eh. Pag sinukat mo yan, gitna pa rin yan eh. Kasi, di ba, offset lang din naman yung ginawa natin. So, dito, 63. Kung ito ay 63.21, nalampas lang siyang onte. Eh, di, andito yan. Tama. Kasi 0.52 eh. Eh, di, ang kalahati nito, 0.25. Eh, 0.21, 0.21 yung hinahanap. Malapit lang sa gitna, which is katulad nito, di ba? Halos tama sila. Next, yung y naman. So, y nung semicircle is equal to, anong formula nito? From here, papunta dito sa kalahating to. So, we have, for y bar is equal to 1/2 times, ito is radius. Ay, not radius. Mali nga yung designation ko din eh. It should be 1/2 times the, sorry. This, this is radius ba? No, this is diameter. So, this is formula for the quarter circle. Okay. Check ko lang ulit kung tama ba yung sinulat ko doon. Okay, tama naman. Ang hinahanap natin is yung ano muna. Para kasi makuha tong centroid nito, ayan, this should be 1/2 times the diameter lang. Baka may mali dun sa graph ko ha. This is R, this is R. Okay, may mali lang dun sa ano ko. Pakibago na lang. Regardless, tama naman yung sagot. Pero, the formula should be ganito. Sorry, mali yung representation kanina sa drawing. Should be 1/2 times diameter. Ito kasi diameter. Oh. Tapos, plus offset. Buburin ko lang to. So, babox ko na lang to para pansin siya na siya yung correction. Therefore, we have YD, Y of, ano pala, yung semicircle is equal to 1/2 ng diameter is, kung ang radius ay 0.5, ang diameter is 1. Then plus, ang offset natin is, ito yung offset. From dito, papunta dito, isang radius lang siya. So, radius natin ay 0.5. Therefore, we write, negative nga to eh. Kasi pababa, di ba? So, we write y nito is 0.5 minus 0.5 na 0. So, ito yung sagot. Same lang din naman, 0 pa rin yung sagot. Mali lang yung representation ko kanina. Kinalahati ko pa kasi. So, para pansinin, lagay ko lang is correction. Same answer. Nagkamali lang yung process. Sorry about that. Ngayon, ang last na is area. Yan, di ba sabi ko, ang initial tansya is 0 kasi andito lang naman siya. So, tama yung sagot.
Now, ang last is area for the semicircle is 1/2 times the area of the circle. So 1/2 pi r squared, area nito is equal to 1/2 times pi times 0.25 squared. Given that we have 0.39 lang to. Ito na yung ating store ko na as y. Ngayon, nakumpleto na natin. Meron na tayong area x and y for sa apat na figure natin. Yung square, or yung rectangle rather, yung triangle, yung circle, saka yung semicircle. Kompleto na. Ang gagawin na lang natin is iti-table natin. So using tabular method, we have component, we have area. Malakihin ko na, hindi na kasya. Yan. Then we have x bar, we have y bar, we have ax bar, we have ay bar. Component natin una is yung ginawa na ito muna. Or kahit, ay, sundin na natin yung dinrawing ko para din ako mag-adjust. Yan. Tapos, bilog. Tapos, semicircle. Walang isa-subtract kasi wala namang hollow na part. So, unahin natin yung AXY ng triangle. We have, ang area niya ay 2, ang X ay 14/3, ang Y ay 2/3. Isulat lang natin. So, sabi kanina, the area is 2, X is 14/3, tapos ang Y ay 2/3. Next, for the rectangular figure, we have, ang area ay 8, ang X ay 6, ang Y ay 0. So, ang area ay 8, X is 6, Y is 0. Next, for yung bilog natin, we have area is 9 pi, x is 27, y is 7. 9 pi is 27 something to. So, kayo bahala kung paano nyo susulat. Tapos, sorry, nakalimutan ko. This is, di ba pababa to? Pababa siya, so -7. Huwag kakalimutan ng sign. Pababa yan, bumaba siya dito. So, we have -7. Then, finally, we have ang area ng quarter circle ay 0.39 or yung y. Ang ang x niya ay 63.21 or yung x tas 0. So lagyan na lang natin yung designation niya. Y, x, 0. So ngayon, ang gagawin natin is, kumpletuhin mo natin to. A times x is 28/3. A times y is 2 times 2/3, 4/3. 8 times 6 is 48. 8 times 0 is 0. 9 pi times 27 is 243 pi. 9 pi times -7 is -63 pi. Tapos, y times x is equal to 23.82. Isolve natin to as z. 24.82. Tapos, y times 0 is just 0. We can get the summation of a is equal to, pag-add-add mo lang to, we have, sa baba ko na isulat para uniform. Summation of a, ito lang din kailangan natin. Summation ng ax bar, summation ng ay bar. So, for summation of a, we have, pag-add lang natin yon 38.6670. Partial points na agad to. Kahit yung table, partial points na yan. Summation ng ax is equal to, guys, huwag nyo kakalimutan yun. Nag-request kayo ng partial points, tapos hindi nyo naman tinatry. Hindi kayo magkakaroon ng partial points. Sayang, di ba? Summation ng ax is equal to 845.5637. Pag-a-add lang yan. Store ko na to as a. The summation ng ay ko is equal to -196.5870. Store ko na to as b.
Ngayon, for x, c, ito na yung main, summation of ax lang to over summation of a, correct? So we have 21.8678. Store ko na to as c. And for y, c is equal to summation ng ay over summation ng x, a, we have yc is equal to negative 5.0841. Lagay ko na to as d. Yan. So, meron na tayong xc, meron tayong yc. Tapos na tayo sa centroids part. Partial points na agad to. So, ngayon, papalawakin pa natin. Answer 2. Pero palakihin pa natin. Yan. I-drawing natin yung centroid. Ngayon, meron tayong dito yung kanina. Ang sabi dito, ang length nito is 63, di ba? So, ito is 63 feet. Yan yung isang buo. Ngayon, may binigay sa atin na centroid. Ang una, ang x niya is 21.86. So, about 1/3. So, 1. So, dito. Andito siya. So, yung x natin, yan, x natin, is 2xc. Tapos ang y is negative 5. So, andito yan, somewhere here. Ito yung y bar c. Ito yung centroid. Yan yung pinagsama-sama yung lahat. Ngayon, mapapadali na yung computation mo kasi sa centroid, andyan yung weight. Tapos, kung may weight ka dito, ito yung reaction forces mo. Meron kang along the x, along the y, along the x, tapos meron tayong moment dito. So, ano na lang ba kailangan natin? Summation of forces naman. Equilibrium naman tayo. But before that, kunin mo natin yung value ng W. For W, okay lang kahit yung close lang yung maging makuhang value. I-check ko pa rin yun. Try natin sa 32.2. Yun yung pinapagawa ko eh. So kanina, meron tayong mass. Mass is equal to weight over gravity. Or the weight is equal to mass times gravity. Same lang din. Ngayon, ang meron tayong given ay summation ng area. Ay, meron tayong summation ng area, tapos meron tayong mass area ratio. Pag pinag-multiply natin tong dalawa, may iwan sa atin ay mass. E di proceed tayo doon. Summation ng area is equal to T. Ito yan, no? So we have 38.667 T multiplied by 1. Lagyan natin yung units para di malito. Summation ng area, ito is feet squared. Multiplied by mass area, ratio of 1 kilogram per, not kilogram, pounds. It should be pounds. 1 pound per square foot. So this is equal to what? 38.6670 pounds. Pwede mo pa rin itong store as tin na lang. Kasi same lang din siya yung value. Nag-iba lang yung units. Lumaki na yung sulat ko. Sige, okay lang yan. Meron na tayong weight, di ba? Ito na siya. May weight. Ay, mass pa lang. So, kung natin yung weight, baba ko na lang ito ng konti. Para doon na lang din. So, for the weight, so this is if this is mass, then weight is equal to
38.6670 multiplied by, yung sa akin kasi ginawa ko is 32.174. I-reconsider ko na din yun sa inyo. Since yun yung naibigay ko eh. Same lang din naman yun. Pares lang yan. Ito, pag pinag-multiply natin is 1244. 1245 yan kapag ano, kapag 32.2 yung ginawa. So, 1244, tapos 0.073,119 pounds. Meron na tayong weight. So, ito yung kailangan natin weight. Meron ding mass. Ayan yung mass. Pero weight naman na tayo. So, compute na tayo dito. Zoom in ko lang. Dito na tayo mag-focus Na-concentrate natin eh. Di ba mas madali instead of paulit-ulit kayo magsusulat ng napakaraming x and y, force and distance, gawin mo na lang isa. Tinuro ko naman na din kung anong gagawin. Di ba? Mag-i-input na lang. So we write summation moment at the origin is equal to 0 kasi equilibrium. Ngayon, dito maraming nalilito. Meron ka dito ang Fy. So, palitan natin, gawin nating origin Y. Origin X. Moment origin. Or kahit ano pala, para mas uniform, na-OC lang ako. Y origin, X origin, tapos moment origin. Yan. Summation at moment at origin is equal to 0. Ngayon, meron kasing moment at origin dito. Isulat mo yan. Kasi fixed to part tayo eh. Meron moment yan. Next, dadagdagan natin ng clockwise. Clockwise tayo. So we have force times distance. Ang force is weight multiplied by x bar c. Ayun yung distance eh. Ito. Diba? Is equal to 0. Moment at 0 is equal to negative weight times x bar c. Therefore, moment at 0 is, pag multiply mo lang yung dalawa sa baba, 38.6670 times ano yung x bar c natin kanina? It is 21.8678. Therefore, the moment should be, since negative dapat to, the moment is negative. Moment at 0 to approximately 27,205.1672 pounds. Foot. So kung negative siya, okay na to, accepted ko na yung sagot. Ano lang ibig sabihin nito? Yung rotation niya, opposite. Kasi di ba reaction force to? Ang gustong mangyari nitong moment na to is i-oppose to. Kung downward force to, ang gusto niya is hilahin sa opposite end siya. Gusto niya is oppose sa direction na to. Kaya negative yung sagot. Nakuha to? So next, dito naman tayo sa summation of forces at y. Diba sabi ko ito yung kasunod naman na isosolve. Bakit summation of forces at y equals 0? Kasi laging mayroong force ang gravity. Ayan may weight na dito. Ito kasi madaling isolve na next. So may dalawa lang tayo. We have y0. So negative w0. Negative w0. Negative weight. Kasi pababa siya, nakatutok pababa. Tapos, dagdagan mo lang siya ng y. 0 is equal to 0. Y0 is equal to W. Y0 is equal to, ano ba yung weight? 38, 38. Sorry, mali pala to. This should be not 38, but 1244. Approximately 1244 yung kanina. Kamali ng sulat. Negative 1244 point 073. Ayan, 031. Ito magiging sagot. Na same dito, edi ito ay 1244.073119.
Since y2 is pounds lang. Ayun. Ayan, may sagot ka na for y bar. Then summation of forces at x is equal to 0. Ngayon, meron lang tayong x at origin. Wala nang any other x dyan. So, this should be equal to 0. Sabi ko nga, di ba, madalas 0 yung isa dyan. Nasulat ko na, pero wala pa rin nag-try. Sayang naman. Guys, paano kayo makakapag-partial points kung hindi kayo nagsusubok? Diba? Yan lang. Tapos na. Ano yung sagot? So, save ko na rin to. Tapos bigay ko sa inyo. Mag-aral ha. Huwag igaya ng prelim. Binigay ko na yung ating recording. Binigay ko na yung long quiz, kung paano solve yung long quiz. Tapos binago ko lang ng onti nung finals exam, ay nung major exam, kasi hindi pa rin masagutan. It's all about the process and not memorizing the sagot. So intindihin nyo paano siya nakuha. Okay? So i-stop ko na tong recording, tapos pag-aralan nyo mabuti.